So magandang umagang pagbati po sa inyo mga kapatid. So ngayon pa lang po, I'm asking for your patience because I was suffering from since Friday. So please be considerate to the quality of my voice. So, pero hindi naman po nakompromiso yung aking pagkakita para po makapag-present ng lesson mula sa Biblia. So po, at wala na po akong sasayangin oras. Ako po ay magsisimula agad sa ating pong tatalakaying Bible study dito po sa ating pinag-aaralan tungkol sa kautusan ng Diyos. Po, sana po mapatawad niyo kung sakaling in the course of my discussion pumiyok or mapatid yung so yun po. So last time, ako po yung nag-present ako po yung nag-discuss ng tungkol sa kasalanan ng tao at dun sa kautusan ng Diyos. Ano po? Na nilalaki natin dun sa aklat ng Romans chapter 7 na nagkaroon po ng dalawang parts. So, it's better to continue this study up to chapter 8 of Book of Romans. Pero hindi na po natin ito pag-aaralan verse by verse, ako na itong ginawa natin sa chapter 7. So, because I'll be focusing on the three kinds of law that was mentioned in Romans chapter 8. Ano po yun? Unang-una, binanggit po sa chapter 8 ng Romans yung the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Yan po yung isa. Second, yung law or kautusan, which refers to the law of Moses or Mosaic law. And thirdly, yung law of sin and death. So ito po yung tatlong kautusan na binabanggit sa Romans chapter 8. And so, tayo po ay magpo-focus dito po sa dalawang kautusan. So, dito sa first two kinds of law na akin pong in-emphasize. So makikita nyo yung the law of the Spirit of life and yung the law of Moses. Because the law of the sin and death, we already discussed that in chapter 7. Yan po yung kasalanang bumibihag o nasa ating mga sangkap na inilarawan ni Apostol Pablo sa chapter 7. Ano po? So, let's read chapter 8 of Book of Romans, verse 1 and verse 2. Ganito po ang ating mababasa. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and death. Ngayon wala nang anumang hatol sa kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So sabi, wala na pong anumang hatol. Meaning, wala na pong kaparusahan. No, ibig sabihin, kumbaga sa korte, you are declared not guilty. Pag nasa korte po at nililitis, at tumating na yung panahon ng paghahatol ng judge, you are now acquitted. You are now declared not guilty. Kung ikaw ay na kay Kristo, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Wala nang hatol. Sa mga na kay Kristo, you are forgiven. You are justified. So, paano ba tayo nagiging isang nilalang o taong na kay Kristo? So, tinatalakay sa atin ni Apostol Pablo yan. Tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Diba? Yun po. And syempre, hindi lamang naman po sa pananampalataya, kundi yung ating pagsunod o pagsabit natin sa pagbabautismo. No? Para ipakita na tayo nakikipagkaisa sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, at sa pagkabuhay na manguli na ating kung inaasahan na mangyayari din sa atin. Ano po? And sabi nga sa Romans chapter 8, verse 9, no, tungkol po dun sa pagiging kay Kristo, sabi sa verse 9, tatapat kayo wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo ay tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos,
Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. So, yun. So, hindi na nananahan yung kasalanan. Unlike in chapter 7, no, na dati nating pagkatao, dito, ang sinasabi, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, diba, sabi, datapwat, ay siya hindi sa Kanya. Yung po yung mga katangian ng mga nakay Kristo. At mai-enjoy natin yung status na hindi na tayo, wala ng hatol, no, na paparusahan para sa atin. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So yun yung nagagawa noong kautusan ni Kristo. No? Yung law of Spirit of Life. Ano ba yung law of Spirit of Life? No? Ito pong law of Spirit of Life is unwritten law. So, hindi katulad ng Mosaic Code, no, na nakasulat na sa mga ito. Ito po'y unwritten, ito po'y principles. No? Ito pong kautusan sa Espiritu, ganito po yan ipinaliwanag ni Apostol Pablo. Nasa chapter 8 po tayo. Basahin po natin yung verse 6. Sabi, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. No? Yun po yung pinagkaiba nung ikay nasa laman. Ito naman, ikay nasa espiritu o ikay nililid, no? Pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Saan papunta yun? Sa buhay at sa kapayapaan. Yun yung nabasa natin. So, parehas itong may influensya sa buhay natin. Kung tayo'y pinangungunahan ng ating laman, ng law and spirit, ng ating sin and death, so patungo sa kamatayan. So, kabaliktaran po ito. Papunta ito sa life and peace. This is principle that is in you. No? It comes from within. Which is in Christ, in verse 11, para lang po maipaliwanag po, ano? Ngunit kung ang Espiritu niya bumubuhay na manguli kay Kristo ay tumitira sa inyo, ang bumubuhay na manguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga kakawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. So yun, you are spiritually led by the led by the Spirit of Christ. Diba? Na tumitira sa atin, yun ang sinasabi. Ito yung nagbibigay buhay kung sa katawan natin may kamatayan. So, yun po yung pinagkain niya. And in verse 15, ito po ang magandang nangyayari kapag tayo na kay Kristo, sapagkat hindi ninyo muli tinanggap yung espiritu ng pagkaalipin sa ikakatakot. Datapwat tinanggap niyo ang espiritu ng pagkukop. So may adoption na nangyari. Na dahil dito'y sumisigaw tayo ng Aba, Ama. Diba? Meron pong pagkukop. Mula sa pagpapalaya sa atin mula doon sa kasalanan, sa kautusan, na lumihad, yung tinatalakay ng Apostol Pablo. Ginagawa ngayon ng Diyos ay pagkukop kung ginagawa ng mga anak niya. Ano? Sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. In verse 3, for what the law could not do, in that it was weak to the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Sapagkat hindi magawa ng kautusan. Ano po yung hindi magawa ng kautusan? At tinutukoy ko dyan yung kautusan ni Moises. Ano yung hindi magawa ng kautusan ni Moises? Yun yung hindi, yun yung pagpapalaya sa, sabi ni Apostol Pablo, yun yung pagpapalaya sa kanya mula sa kasalanan, no? Sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Na ito hindi kaya gawin ng kautusan ni Moises, sapagkat datapwat nagagawa ng kautusan ng Espiritu kay Kristo. So, yun yung pinagkaiba. So, yun yung tatlong kautusan pinag-uusapan ko dito. Na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa lain at dahil sa kasalanan ay pinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. So ganito pinakita ng Diyos
kung gaano siya makapangyarihan.